Majestic is your name. Hello and good morning. Welcome to Moments of Grace. Time check is 5:01 in the morning. Today is a very beautiful Thursday morning and it is the 6th day of August 2026. Magandang umaga po sa inyo. Ako po si Magnolia and kapartner ko po ngayon si Ate Yvonne Eraskin. Sana po isamahan ninyo kami sa loob po ng isang oras at kalahati and we are going to be pierced by the Word of God. We're going to be encouraged and admonished as well. Nako, sa totoo lang, masakit makorek, no? Pero alam niyo po, itong verse natin para sa araw na ito, found in 1 Thessalonians 5:14 ay nagsasabi that we are to admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak, and be patient with them all. Nako, handa na po ba tayo mga ka-moments para makorek ng word ni God? Alas 5:02 na po ng umaga, konting bilis-bilis sa pagkilos ngayon. Hayaan nyo lamang pa kami sa background habang kayo po ay nagpe-prepare ng breakfast, naliligo, naglilinis, nagpe-prepare papunta sa school, sa office, or kung saan pa man yan. Hello and good morning, Mama Leo Stan. Happy listening to you, Mama Luz Alag. And of course, Ate Nene Albania. Oo nga ate, no? Minsan okay tayo, minsan hindi, health-wise. Basta ang importante, yung ating mga spirit and soul ay tuloy-tuloy pa rin masigla. Kahit na yung ating mga katawang lupa ay, marami ng mga nararamdam man na mga sakit-sakit. So, praying for you, Ate Nene. I'm so thankful na ikaw po ay naka-tune in today. Hello to Kuya Benny also. And of course to Kuya Cam. Good morning, Pastor Elsa Banaag, Nanay Thelma Mandreal, and of course to Ate Yana Ferolino. Hi Ate Yana! Ingat ka sa iyong pagpunta sa school. And good afternoon, Sir Nards Tiangco. Nako, Sir Nards. Oo nga, no? Nasa Canada, if I'm not mistaken, no? Si Alex Ayala ngayon, yung ating WTA champion. After siya nag-photoshoot doon po sa Washington, D.C. after sa kanyang pagkapanalo, ngayon ay may haharapin na naman siyang laban. So sana ay manalo na naman siya, no? And of course, alam naman natin kung ano man ang mangyari, ano man ang maging resulta ng laban niya, gaya ng laban mo rin ka-moments, no? Ano man ang maging resulta niyan, that will always be merong rason na galing sa Panginoon. So konting tiis-tiis lang, di ba Ate Miranda SA? Again to Mama Luz Alag, hindi lamang sa radyo at sa internet pa. And of course, hello to Papa Billy also. Ate Nilda De Faz, Julix Barrias, Mami Sofia, Teresa Bautista, ingat-ingat po kayo ha, kasi ngayon maulan na sa kanila, pero merong sino nga ba, si Maymay ba ang papasok sa inyo dyan sa may bandang norte. So, Tita Sofia, Mami Sofia, tubig, yung mga pagkain na dapat naka-secure na po tayo. Hello and good morning, Ate LV, to Ani Lariz, Ma'am Connie Velando, Ma'am Vivian Te. Magandang umaga. Indeed, God's mercies are new every morning. Hindi po siya tira-tira ng kahapon. Hindi yung kagaya kanina, nag-usap na naman kami ni Ate Yvonne at ni Kuya Ricknell. No, anong tira dyan? O sige, yun na yung tirahin natin for breakfast. Pero ang mercies ng Panginoon, nako, bago every morning, fresh na parang hot from the oven. So kahit na-disappoint tayo yesterday kasi hindi natin nakuha yung mga gusto natin, pero sige lang. Ang Diyos ay mabuti pa rin. Hindi lahat ng tao gusto tayo. Tanggapin na po natin yan. Kahit na yung mga asawa natin, minsan, di ba, nawawalan po sila ng gana sa atin. Yung mga magulang natin, sometimes, kinakalimutan na tayo. Nako, yung mga anak natin na parang, teka lang ha, grabe yung sakripisyo ko sa inyo, tapos parang ganun-ganun lang. Pero alam niyo po, that is the reality of life. So, wag ka na masyadong magdamdam. Kasi alam niyo, it's not going to do you any good. Bigay mo na lang sila kay Lord. Si Lord na po ang bahalang mag-deal sa kanila. Basta ang importante, nare-remind natin sila every now and then and napapaalalahanan ng Word ni God, pero ang pagbabago ng kanilang mga puso, si Lord na po ang may problema dyan, kumbaga. And the good news is that hindi nagkakaproblema si Lord. Di ba yung Devo nga natin kahapon ay meron palang mga ganap behind the scenes na yung mga evil, parang feeling natin nagpa-prosper. Lord, yung asawa ko, yung anak ko, yung nanay ko, yung tatay ko, bakit parang inaapi-api na talaga nila ako? Pero kalma ka lang. No, just wait patiently on the Lord to act. Diba, Ate Connie? Hello po sa inyo ni Ate Tiding, Ma'am Helen Grace Alabado, and of course to Elizabeth Sarmiento. Maulan na daw ngayon sa Pangasinan. Ma'am Elizabeth, ingat-ingat po kayo ha. Importante po ang tubig. Mag-stock na po kayo dyan ng maiinom ninyo. Good morning, Ate Lorne, and to Sir Eladio Puertes, and Ma'am Wendy Henson. Hello and happy listening, Ma'am Ana Malaga, and to Mama Lourdes de la Cruz Lerien. Mama Lourdes, Moments of Grace na po.
umupo ka na dyan sa iyong chair, magkape ka na at kumain, mag-prepare or whatever habang kami po ay nasa background. Alam niyo po, okay lang na hindi ninyo ako nakikita basta napapakinggan nyo lang ako. So, naka-turn on lang yan habang ikaw ay nagsasaing, naghuhugas ng pinggan. Speaking of hugas ng pinggan, hello to you, Kuya Junjun Franco at sa buong Franco family. Nako, alam ko may tubig na kayo, no? At hindi nakagaya before, pero pag hugas ng pinggan at ganitong oras ang pinag-uusapan, ikaw talaga ang naaalala ko, Kuya Junjun Franco. Hello and good morning, Ate Dolor Gavile. And to Ate Bambi, hello and happy listening. Salamat indeed, no, sa gift of life. Alam niyo po, ikaw ay naregaluhan ng panibagong araw. Ako din, no, ngayon na-appreciate ko yan. E-enjoyin ko yan. Kasi regalo ito ni Lord sa akin. Ka-moments, wag mo nang pansinin masyado yung mga hindi masyadong magagandang nangyayari sa buhay mo. Kasi nakakasakit lang yan ng dibdib. Alam mo bang stress ang pinaka number 1 na cause ng pagkamatay ng isang tao, pagkasakit ng isang tao. Kaya bigay mo na lang yan kay Lord. Total, ang invitation naman ni Jesus, kung ikaw ay pagod, halika, lapit ka sa akin at I will give you rest. Diba? So yan yung gagawin natin every morning from Monday to Friday. I will give you rest. So Lord, ngayong pagsisimula ng aking umaga, sa oras na 5:08 ng umaga, I am going to rest in you. Atin natin mabunga, Tita Fully. Magandang umaga. Raining hard na daw sa kanila. Naku, ingat po kayo dyan ha. At mag-expect na po kayong babahain kayo. Kasi alam nyo po, ganun na talaga ang realidad ng buhay natin. Kaya pag sinabi po ng inyong mga CDRRMO, no, yung mga disaster reduction people ninyo, pag sinabi na po nilang mag-evacuate na kayo, mag-evacuate na po kayo. Bahay lang yan, bagay lang yan. Ang importante, ang buhay ninyo. Okay? Kaya nga sabi ng Bible, no, wag daw tayo masyadong nagpapasilaw, nag-enjoy masyado sa mundong ito kasi tayo po ay hindi taga dito. 'Di ba, Ate Iris Prado? Kaya maraming salamat. Ate Iris, salamat sa iyong mga paayuda ha. Yung mga yung mga pagkaing masarap. Nako, alam nyo, inabot ng morning yung bihon, ate, at na breakfast pa namin. Good morning to you, Ate Betty, Ate Nosa, and to Sir Leo Abesamis. Magandang umaga po. And nako, everything is big in Texas. Pag ako ay nakapunta ng Texas, Sir Leo Abesamis, sisiguraduhin nyo napakakainin mo ako ng tomahawk, Sir Leo Abesamis. Ingat po kayo dyan. Hello to you, Del G. Foliante, Ma'am Rowena Oriola, Ate Maria Josephine, and Ate Suzy Vargas. 5:09 na po ng umaga, mga ka-moments. Excited ka na bang medyo makurot ng konti sa ating Devo today? Kasi ako po ay nakurot ng hindi konti, nasampal ng 1 Thessalonians 5:14, and it says, "We urge you, brothers, admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with them all." Nako, be patient with them all daw, Sir Roel Kalapati and Ate Susie Vargas. So mamaya po himay-himayin natin ang 2 Thessalonians 5:14. Hello to you, Ate Jocelyn, Ma'am Dinah, Ate Salsa, Ate Rose, and Kuya Bobby Atabello, praying for you and for your family, especially yung mga anak po ninyo, Ate Rose, no? Kasi nasa listahan ko po yung last conversation natin, and yun pa rin po yung pinagpipray ko para po sa kanila. Hello to Ate Macy. Good morning, Dangsky, and to Medi Luna Ebok. Tara na, Ate Nona Canaliha. Samahan niyo na po ako magpasalamat sa Panginoon at nabigyan ng panibagong araw. Our Heavenly Father, Lord, thank you so much for waking us up once again. Lord, I pray para po sa aming mga kababayan na nasa Luzon, especially yung sa Northern Luzon, O Lord, na maapektuhan po nitong weather disturbance na papasok na. Lord, I pray that you're going to keep them safe. I pray, O Lord God, that they are also going to keep themselves safe, O Lord, at wag na pong ipilit na manatili sa bahay kung meron na pong mga warning for evacuation. Father, ito po ay paalala sa aming lahat na lahat po ng aming mga pinaghihirapan
kahirapan, lahat po na aming mga pinupundar ay pwedeng mawala just like that. Kaya Father, today, we are going to remind ourselves to work diligently for your honor and for your glory alone. Mabuhay po kami ng mga simple, O Lord, at makontento sa kung ano po ang meron sa amin. Lord, mangusap po kayo through your word today. Father, I pray that you are going to pierce our hearts and we are not only going to hear your voice, but we're going to do what you are going to tell us. Sa mga magtatapos na po ang kanilang mga araw, maraming salamat, Lord, sa inyo pong kabutihan, sa protection na bigay niyo po sa kanila. I pray na matutulog po sila ngayon na merong smile sa kanilang mga faces kahit na meron pa rin pong mga problemang hinaharap. Remind those, O Lord God, na matutulog na habang sila po itulog, kayo po ay kumikilos. And Father, kami naman po na magsisimula pa ang araw today, I pray, O Lord, that you're also going to protect us. Give us wisdom sa mga desisyon na kailangan namin gawin. Lord, we acknowledge na apart from you, wala po talaga kaming kayang gawin. Father, I pray that we are always going to allow you to be the Lord, the leader ng aming mga buhay. Father, we pray especially for Alex Ayala as she fights once again sa court. Lord, I pray that you're going to give her victory. I pray, O Lord God, na yung kanyang past victory will not cause her to be proud, but Lord, more humility para po sa kanya so that siya po ay patuloy na mag-shine para po sa inyong kaluwalhatian. And when she wins, O Lord, I pray that she's going to give back the honor and glory sa inyo. Kagaya din po sa amin, when we are victorious already, I pray, O Lord God, that we give back the honor and glory sa inyo. Father, marami po sa amin ngayon ang merong mga hinaharap na mga pagsubok. In fact, all of us, O Lord, are going through silent battles. Remind us today, O Lord, that the battle belongs to you. We are only fighting alongside you. And Father, remind us also to fight our battles on our knees. In Jesus' name we pray. Amen. malalapitan, gagawa ng himala at lubusan ng biyaya. Laban ito, Panginoon, kami umaasa lang sa iyo. Kayo ang may hawak ng buhay, sa inyo ang tagumpay. Laban ito, Panginoon, buong daigdig ay sumasamo. Kayo ang may hawak ng buhay, sa inyo ang tagumpay.
I would like to dedicate that song from the Papuri 23 album, Laban Niyo To, Panginoon. Dedicated yan sa iyo na meron pong pinaglalaban ngayon. Lahat naman talaga tayo meron pinaglalaban, di ba? Hindi man siguro sa relationship, probably sa health. Kung hindi sa health and relationship, probably sa pera. Lahat po talaga tayo merong problema, merong mga dinadaanan. No? Kaya wag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Iba-iba man siguro yung lane natin. Kasi sabi nga sa James, di ba? Lahat tayo ay merong kanya-kanyang tinatakbo na lane. Sa iyo iba, sa akin iba, sa kanya iba. Pero lahat tayo ay merong mga pinanggagalingan, kumbaga. Merong pinaghuhugutan yung ating mga sama ng loob at iba pa. Pero alam nyo, remind yourself today. As I remind myself also, minsan matigas ulo ko, minsan nakikinig ako. Pero pag nakakabarinig ako ng mga songs na ganyan at nakakabasa ako ng Word ni God, nare-remind ako talaga na oo nga, no? Laban ito ng Panginoon. Tinitignan ko nga yung mga balita ngayon, no? Kasi Thursday na, ano kaya ang mga ganap over the weekend, possible mga situations. And ito, nakikita ko ang unang bumungad sa akin, yung mahal na gasolina at diesel. Merong sa diesel daw, yung normal na diesel, nasa mga 88 pesos. Yung mga special naman na diesel ay nasa mga 94. No? So, syempre, tayo na mga simpleng tao lang, doon tayo sa mga normal na diesel. Pero, mahal pa rin siya. Pero alam nyo po, no, bago tayo magpanic, bago na naman tayo magreklamo na anong klaseng gobyerno ba naman ito, di ba? Alam nyo po, hayaan na natin sila. Mananagot sila sa kanilang mga kailangang sagutin. Tayo naman po ay mananagot din sa ating mga reactions. Nagkulang po ba ang Panginoon sa atin? Ilang taas na po. Naalala nyo ba, a couple of months ago, umabot ng 150. Alam nyo yun, grabe talaga na parang kinakabahan na ako kasi diesel ako. 150 kada litro ay ang layo ng bahay ko. Nasa mga almost an hour na drive. Hindi na, pag ma-traffic. So siguro nasa mga, I don't know, 28 kilometers probably. So anyway, sabi ko, Lord, 150, so hindi pwedeng one way. Pero alam niyo po, hindi naman ako naka-absent ng mga 150. O bakit ako nag-worry ngayon kung 88? Di ba malayo ang 88 kada litro sa 150 kada litro? Hindi ako pinabayaan ni Lord ng 150. Pababayaan ba ako ni Lord ngayon na 88? Ikaw ka moments, ilang anak mo na ang nasa college ngayon? So, ibig sabihin, nag-elementary sila, nag-high school sila, nag-senior high sila. Pinabayaan ka ba ni Lord before? Hindi ka rin niya pababayaan ngayon. Siyempre, meron mga parang Lord, papaano? Diba, papaano? Sa totoo lang mga ka-moments, the thing is, the Lord will always be there. Circumstances will change. The Lord will not. So, kung ano man ang ganap, kung ano man yung mga situations today, go back to the victories in the past and remind yourself na the Lord was with me then. He is with me now and He will be with me tomorrow. To Ate Eunice Plantilla and Ate Yoli Mendoza, praying po for Nanay Seri. No? Si Lord na po talaga ang bahala sa lahat. Alam niyo po, gusto man natin na makontrol ang mga bagay-bagay, but there is really nothing that we can do. Di ba, Kuya Arnold Salisi? Si Lord na lang talaga ang bahala sa atin ngayon. Sa inyo dyan sa Kingdom of Saudi Arabia, good morning Ate Sel sa Kandari, alas 12:20 na po ng madaling araw sa kanila. Good morning Ate Sheila Marie, to Ate Luzbel, Ma'am Gina Kane, and to Arlie Ang. Ka-moments, wag pong magtatampo ha pag hindi ko po nabasa isa-isa, because as you know, ang bilis po talaga ng inyong pag-scroll. So, hinahabol namin, sinusubukan namin ni Ate Yvonne na habulin. So, wag magtatampo. Kung hindi man maprayhan mamaya, wag po kayo mag-alala kasi binabalikan namin yan even off-air so that we can pray for you. Good morning, Ma'am Lorraine Alim, and to Ate Connie Velando, to D. Cruz, Ate Nita, magandang umaga, and of course to Ate Isabel, and to Haruna Uduchukwa. Kamusta po yung ating mga health dyan? Tita Haruna, ingat-ingat po kayo. Ate Dalobiano, hello and good morning, and of course to Ate Rose Pareño. Ingat po sa mga nasa Luzon. Konting imbak-imbak ng tubig. Importante ang tubig. Sabi daw nila pwede tayong mag-survive ng walang kain ng mga ilang araw, pero tubig dapat at least 3 days ay meron tayong naka-imbak. Hello and advance happy birthday to Nanay Jacinta Marial. Nanay Jacinta, advance happy birthday to you. Papaano yan, Nanay Jacinta? Buong buwan ng Agosto tayo mag-celebrate ng iyong
birthday. Good morning to you, Ma'am Linda Agbay, Ate Mary Beth, and to Ate Norma Sanchez as well. Mahal tayo ng Diyos. Totoo po yan. No? So kahit na may struggle ngayon, kahit na you're not so excited to go to work because meron ka makikita mga taong ayaw mong makita, or siguro ayaw mo na umuwi ng bahay, no? Kung pwede lang, dalawa bahay, dito ka, doon ako, di ba? Yung mga ganun, kasi ang hirap ng pakisamahan. Pero alam niyo po, mga ka-moments, uwi ka pa rin. No? And then, pray for that loved one na ayaw mong uwian. Hello and good morning, Ate Ida Milan. And of course, to Kuya Eddie, praying for you. Ate Joy Villasis and Ate Lolita Laurelia. Sabi nga ni Ate Betsy Ashworth, God is faithful indeed. Tayo lang naman yung hindi faithful ka-moments. But God, He is faithful through and through. It is now 5:22. Ano nga po yung verse natin today found in 1 Thessalonians chapter 5 verse 14. Hello muna kay Kuya Hector, kay Ate Ivy Quijada, sa iyong mga pamangkin. Ate Ivy, pakihello po ako sa kanila. 1 Thessalonians 5:14 says, "And we urge you, brothers, admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak. Be patient with them all." Grabe, no? 1, admonish the idle. 2, encourage the faint-hearted. 3, help the weak. Tatlong klaseng people ang nire-remind ni Paul sa atin ngayon na bigyan natin ng pansin. Yung mga idle, yung mga faint-hearted or discouraged na, or yung mga weak. Pero sa kanilang tatlo, dapat lahat tayo ay pasensyoso. Simulan muna natin sa admonish the idle. The word admonish, ano po bang ibig sabihin nito? This is to warn, no? To correct, to lovingly confront someone. Alam nyo, ito ay medyo hit close to home, no? Kasi kahapon sa Devo namin, nagkaroon kami ng mga discussions. So, ganun pala dapat, no? We admonish or warn or correct lovingly someone na nakikita nating papunta na po sa wrong direction. Yung idle kasi, alam mo yung parang hindi lamang ito yung mga tamad, pero ito po yung mga irresponsible or naging disorderly na nare-reject na yung kanilang mga duties habang inaantay ang pag-return ni Christ. Ito po yung basihan ni Apostle Paul when he wrote this 1 Thessalonians para po doon sa church ng Thessalonica. Kasi yung mga tao doon, young sila, batang Christians pa, and they were facing persecution already. And then si Paul, napilitan siyang lumayas nung mga time na yon. So sumulat na lamang siya doon po sa mga believers ng Thessalonica at ini-encourage sila na mamuhay ng tama. So kung meron tayong nakikita ngayon mga ka-moments na idle or na napupunta sa maling landas, nagiging irresponsible, nagiging disorderly, pinapalalahanan po tayo ngayon na tulungan po silang ibalik sa tamang landas. Tandaan po natin, hindi sinabi ni Paul dito na, oy, wag mo nang pakialaman yung mga idle, wag mo nang pakialaman yung mga nalilihis ang landas, wag mo nang i-correct kasi magalit pa sila sa iyo, ikaw din. Hindi naman sinabi doon ang utos sa atin today, admonish the idle. Kumbaga, you warn them, you correct them, confront them lovingly kung makikita mo na papunta na sila sa maling landasin. Bakit? Because if you truly love someone, ayaw mo naman na mapunta siya sa maling landas, di ba? So, iko-correct mo siya. Notice, Paul said admonish. He did not say gossip about them. Hindi mo sasabihin na, huy, alam mo friend, yung mga kaopisina ko nakakainis talaga kasi ganito, ganyan. Hindi rin sinabi ni Paul na i-condemn natin sila. Ano ang utos sa iyo? Ikaw na nakikinig ngayon sa radyo at sa internet, ano ang utos? Admonish them. Alam niyo po, kung mahal mo ang isang tao, you're going to correct them. You're going to admonish them. Kasi, mahal mo sila. Kung hindi mo siya mahal, o di hayaan mo na, di ba, manigas ka dyan. Kahit na umiyak ka ng dugo, pakels ako sa'yo. But that is not what God wants us to do today. God wants us to take a very difficult path ngayon. Yung anak mo, yung asawa mo, kaopisina mo, mga kasama mo sa kung saan na mga tao na nakikita mo. Pero syempre, may relationship to ha. Hindi ito yung tipong nakita ko lang siya sa daan, nakita kong mali. Hoy, anong yung ginagawa mo dyan? Itigil mo na yan. Hindi pwede. No, kasi ang sabi, lovingly hindi pwede na yung tipong magko-correct ka lang para mapahiya siya. Hindi po ganun dapat yung ating mode of correcting. Diba? Ako, I praise God dito sa DXFE, we can correct each other sa aming circle lang, no?
And syempre, mag-iiyakan ka, masasaktan ka. Pero, we move beyond that kasi alam naming hindi personalan. And love sometimes requires correction. Bakit ba ninyo kinokorek yung mga anak ninyo, mga kamomins? Pag nakikita ninyong mali yung ginagawa. Bakit nyo ba minsan napapalo? Bakit ba minsan napagsasabihan natin ng masasakit? Because mahal natin sila. And love sometimes requires correction. Marami po sa atin ang komportable na ma-encourage. No, in fact, encourage nyo ako, gusto ko yan. Kasi minsan, awang-awa na ako sa sarili ko. Di ba na parang, walang nagmamahal sa akin. Di ba, kulang ako sa aruga. So, comfortable ako na ini-encourage, but sometimes, we are uncomfortable when it comes to someone admonishing us or confronting us sa ating pagkakamali. Lagi ko pong sinasabi, di ba, that nobody wants to be corrected because that is our human nature. Hindi talaga minsan, nawi-welcome agad yung correction. Pero alam natin dapat na kailangan natin. It doesn't mean na ayaw natin, hindian na natin. Di ba ayaw natin kasi masakit, nakakahiya, makorek, di ba? Pero mas maganda na po yung nakokorek tayo kaysa magpapatuloy po tayo sa landas na ikasisira din naman natin in the long run. Pero pag totoo palang mahal mo ang isang tao, you're going to seek to restore that person. And restoration begins with admonition. Papaano mo maire-restore ang isang tao kung hindi mo naman siya mariremind na, teka lang, kapatid, mali na yung ginagawa mo. Tara, balik na tayo. So when we want to apply 1 Thessalonians 5:14, we speak truth kung nakikita natin yung fellow believer natin is just drifting or drifting away. Na parang napapansin mo na, teka lang, parang there is something wrong already. Alam mo pala, napansin mo pala na there's something wrong, wala namang nagsabi sa'yo. What if, diba, kagaya niyan, kumakain ka, tapos merong dumi na dito sa lip mo or sa cheek mo. Tapos, kaharap mo mga importanteng tao. May kasama ka dyan. Best friend mo. Tapos nakikita niya palang may dumi na sa cheeks mo. Hindi ka man lang niya sinabihan na may dumi na. Or hindi man lang ikaw binigyan ng chance, diba, na, huy, yung ngipin mo, may malunggay. Klarong-klaro na ang ulam ninyo kanina is sinabawang manok na may malunggay. Tapos sasabihin mo, hay, malunggay, kagabi namin yan na ulam, hindi yung kaninang lunch. Diba? Minsan, ano ka ba naman? Ba't hindi mo sinabi sa akin? Pero sa totoo lang, pag sinabihan ka naman, minsan nasasaktan ka. Kaya importante na pag tayo po ay in a relationship, not only in a romantic relationship, kahit anong klaseng relationship, we give each other the license to correct one another. We may not like it, pero dapat alam natin na kailangan nating ma-correct. We have to speak the truth when someone sa ating circle of influence ay nakikita na po natin na medyo lumilihis ng landas. Bakit importante ito? Because this is what the Word of God says in 1 Thessalonians 5:14. Tayo po'y pinapaalalahanan na i-admonish yung mga idol. And when we admonish, when we correct, our aim is for restoration. Hindi po para mapahiya. Yung tipong, what are we going to do moving forward? Kalimutan na po natin yung past. Wala na tayong magagawa doon. Nagkasala na, nagkaroon na ng problema o anong gagawin natin ngayon so that things will be better. Maganda sigurong itanong natin sa ating mga sarili ngayon, mahal ko ba talaga itong taong ito enough for me to confront his sin and correct him? Or bahala na siya kasi I do not want to rock the boat. Ayoko magkaaway kami, ayoko masaktan siya. Diba? Minsan kasi we avoid the discomfort of correcting someone because ayaw nating masaktan siya. Pero alam mo ba na ikaw na nakakita, ikaw na alam mo kung ano ang tama at hindi mo siya kinorek, mananagot ka rin. Diba pasasaan pa at maiintindihan niya rin kung bakit mo siya kinokorek. Pero, on the flip side of the coin, when somebody corrects us also, masasaktan man tayo, pero i-remind natin yung ating mga sarili na magpasalamat instead because at least napalalahanan tayo at hindi po tayo magpapatuloy sa ating mga landas na mali. If you need to correct someone, I suggest you do so, lovingly, na hindi pwede ito. Because the Lord is not pleased with what you're doing. Pero pag pinagpatuloy niya pa rin po yung gusto niyang mangyari, di hayaan mo na. Wala ka na doon kasi choice na niya na yun. Ang utos lang ni Paul sa atin today is to admonish the idol.
Hindi naman sinabi tapos sisiguraduhin mong magbabago siya ha. Because changing others is not up to us. Kay God yan na responsibility. Not yours, not mine. Our responsibility is to admonish. Our responsibility is to correct. Pag tayo po ang na-correct, our responsibility is kung ano yung magiging action natin doon. Kung masasaktan tayo, edi umiyak tayo kasi masakit naman talagang makorek. Pero titignan din natin na ay oo nga no, so gagawin ko kung ano ang tama. Because when you admonish the idol, ibabalik mo siya sa tamang landas. It is always about restoration. That person's reaction is not on you. Bahala na siya doon. Kung gusto niyang ipilit yung mga bagay na gusto niyang ipilit, o di hayaan mo. But always move forward. It is now 5:32. First point pa lang yan ha, pero medyo, Lord, okay na po. Ending na po tayo. Your kindness na po. Diba? Pero mamaya po ng konti is our second and third point. Hello muna. And good morning to Sir Jasper, to Ate Erlene, and to Ate Lolita. Also to Sir Oliver Fuentes. Magandang umaga. To Ems and Ma'am Leia. Ano po ang mga hinahanda natin dyan ngayon? Happy almost Friday! Parang excited na excited sa Friday. Si Pastor Dave Marayag, I am so back! Welcome back! Nasaan ka ba kasi? No, uy, nakita ko yung mga post mo ha, parang bigla akong nainggit sa mga muscles at na-encourage as well. No? So pagpipray lang kita, Pastor Dave, pagpatuloy mo lang yan. Good morning to you, Kuya Omar na Ate Jo. Galing po yan kay Sir Oliver. He wants you to know that he is praying for you. Sa lahat po ng mga taga-Imus Cavite, magandang umaga. Again, sa inyo dyan sa Luzon, ingat-ingat po kayo ha. May papasok pong weather disturbance. Wag pong matigas ang ulo. Pag sinabing mag-evacuate agad. Kung hindi naman kailangan mag-evacuate, wag kayong mag-evacuate, diba? Pero kalma lang and stock up on water and food. Nako, Ate Yoli, alam niyo po bang ang iba ay nahihirapang matulog? Kaya ikaw na tinanghali ng gising, salamat Lord! At nakatulog ng mahimbing at mas malaking salamat Lord! At nagising. Kahit na tinanghali, ang importante ay nagising. Good morning to you, Ate Nancy Laranio, and to Golden Francher. God is faithful indeed. Hello to you, Ma'am Josie, Ate Delor, Ma'am Shi Sass, and to Dima Castro, kay Ate Marjing Lechon. Hello and magandang umaga sa inyo ni Ate Ga Aguirre. Kay Mami Madeline Madam Baang, kay Mami Tita Malu, mga mahal kong nanay, magandang umaga po sa inyo. Hello to you, Zeke, and we'll be praying for you. Thank you so much, Ate Neneth, for including us sa mga prayer warriors ni Ate Neneth. And nako, ano na po to, ate? Kasagutan ba to sa mga prayers ko para sa ating mga anak? Pero sige lang, ate, no? The Lord has His own will. At tayo po'y didikit lamang sa Kanya at malaman natin kung ano ang gusto niya. Hello to you, Sir Rodel, to Ate Nympha, and to Sir Lito Lingad. Sabi niya pa, sobrang bait ni Lord. Kahit marami tayong pagkukulang, pinagpapala pa rin niya tayo, di ba? Can you imagine? Sa totoo lang, kung kwentahan lang tayo mga ka-moments na mga mali natin, kasalanan natin, unfaithfulness natin, we do not deserve the goodness of God. And yet, He gives it to us anyway. Diba? So ano tayo? Magpapakumbaba. Pag merong naka-agrabyado sa atin, imbis na pagdilata natin ang mata, iba sana yung sasabihin ko, buti na lang, hindi ko nasabi. We are going to bow down and pray for them instead. Kasi we were once like them as well. Good morning, Kuya Norberto Colon. God bless you. Sabi pa ni Ate Betchy, true friends will correct you and remind you. Totoo. Kung hinahayaan ka lang niya, hindi siya totoong kaibigan. 'Di ba? So, wag na po tayong magsayang ng oras. Kunyari, meron kang kaibigan, no, na parang ano ka ba naman, besh? Beshi kita, pero hindi mo naman na ako pinagsabihan. 'Di ba? Baka hindi siya beshi. Baka feeling mo, ikaw lang yung beshi, pero siya hindi tinuturing na beshi. We do not need a lot of friends. We only need a few who will be there to admonish us, to correct us, to pray for us, and to, sabi nga ni Ate Joy Villasis, speak the truth in love. Masakit po
Masakit po talagang makorek, pero kailangan po natin siya. 'Di ba? Sabi ni Sir Bill Fuerte Sr., open rebuke is better than secret love. 'Di ba? Mas gusto ko yung friends na masakit magsalita. Pero alam mo naman yung masakit na magsalita na iniinsulto ka lang, 'di ba? Pero yung masakit na magsalita na parang kinokorek ka. I have a few of them and I am like that to them as well. Hello to Greg Mainam Sr. and Kabsat Jerry Anton. Galing po yan kay Kuya Omar Dinsay. Maraming salamat po sa inyong pag-tune in and please mag-ingat po kayo dyan sa may Northern Luzon. Hello to Annabel Alapar, Imbet, and Ate Doris, to Ate Weng Aguado, and Ate Marites David, to Ate Ranz and Ma'am Madeline. Magandang umaga. Sa lahat po ng mga taga 28th Infantry Action, Kamagong pala. Ulitin ko, take 2. Sa lahat ng mga taga 28th Infantry Kamagong Battalion na nasa, malabang Lanao del Sur naman kayo ngayon. Ingat po kayo, Sir TJ Pearl. Pinagpipray ko po kayo. Bakit po kayo nandyan? Dahil po ba sa elections? Ingat po kayo. And sabi pa ni Ate Conch Saheki, totoo po yan, masakit man, pero dahil mahal mo, kaya gusto mong maging matino siya at bumalik sa Panginoon. Pero Ate Conch, taga-remind lang tayo, ate, di ba? Ang desisyon na sila ay magbago ay nasa Panginoon pa rin. But we are not going to stop loving them, correcting them, and praying for them because that is our responsibility. Kung naka-frustrate ka na kasi hindi ka pinapakinggan, itong kantang to ay para sa'yo. Huminga ka na lang ng malalim. Gawin mo kung ano ang pinapagawa sa'yo, gawin mo kung anong tama, and leave everything in the hands of God. Ang tanong ng nangangamba, bakit kaya? Ang tanong ng nababalisa, saan dadalhin ng mga suliranin sa bigat ng pasanin? Paano, paano kakayanin? Malalim sa Diyos ituon ang iyong paningin. Magpuri at manalangin, mga pangako niya ay iyong sariwain. Kapayapaan ni Kristo'y iyong tanggapin, pag-ibig niya'y iyong dawin. Nagdadasal
It is now 5:41. That was from the Papuri 24 album, Huminga ng Malalim. Minsan, no, yun na lang talaga yung kaya natin gawin, huminga ng malalim, because sa sobrang daming pinagdadaanan, we do not even know where to start. Pero Johan Marie, I am so grateful that you chose to listen and not doom scroll. We are so tempted to do that, ano? Hindi lamang sa pag-scroll sa internet, sa IG, sa Facebook accounts natin, pero even doon sa atin pong mga desisyon sa buhay. Parang, Lord, I'm so overwhelmed. I will do this na lang, no? Para mawala yung aking isip sa aking problema. Pero alam niyo po, that is not going to solve our problem. Kaya dapat po sinisimulan natin yung ating mga araw na grounded po tayo sa ating relationship sa Panginoon. Kasi sa totoo lang, nahihirapan po tayong lahat. Bakit ba tayo hindi makakonsentrate? Ako din sometimes, no? I doom scroll usually during the evenings and Saturdays. Kaya yan yung nakaka-relate ako sa iyo, Johan Marie. But I praise God that you did not give in to temptation. Mamaya ka na mag-doom scroll pagkatapos ng program para at least kalmado ka, no, na meron kang mga bala sa mga temptations na makikita mo sa mga posts na makakairita sa iyo sa umagang ito. To Kuya Norberto Colon, praise God for answered prayers. Grabe, no, yung iyong 4-vessel bypass operation naging successful by the grace of God. Lahat po talaga ay by the grace of God. Sa aming super love na si Kuya Bambam Lubiano. Kuya Bambam, happy birthday to you. And welcome back to the Philippines, Ma'am Joy Dayaday. To Princess Lisa and Reveline, sana'y nakikinig kayo ngayon. Maraming salamat sa inyong pag-host kay Ate Joy. And she had a wonderful time. Kitang-kita naman sa mga pictures na pinost ni Ate Princess Lisa. Ate Lisa! Nako, it's so nice seeing you again, no, kahit sa Facebook man lang. And ngayon daw sa ibang areas ng Japan, stop na po yung mga flights. Kasi nga dito sa kay Maymay, kay Dolphin, no, if I'm not mistaken, kaya kayong mga nasa Northern Luzon, ingat-ingat po kayo. We are praying for you. Hello and good morning to Joneza Raimundo. Happy birthday to you, and to Irex May Dominguez as well. Galing yan kay Ate Doris Peña. Magandang umaga, Bob Benevista. God bless you as well. Ako'y natutuwa na ikaw ay nandyan. Sabi pa ni Ate Macy, yung friend ko, na-cut off na ako kasi na-review ko. Minsan, Ate Macy, no, ang sarap magtaray na, ay, hindi kawalan, good riddance. Pero kalma-kalma lang yung mga puso natin, no? Basta as long as alam natin yung pag-rebuke natin is out of love. Again, masakit po talagang masakit na ma-correct, pero kailangan kung mahal mo ang isang tao. To Sir Bob Buenavista, nako, nagparamdam na yung ating mga taga 27th Infantry Action Battalion. Unang nagparamdam ang mga taga 28th Infantry Camagong Battalion na ngayon ay nasa Lanao del Sur. Sina Sir Bob naman ay Nasaan ka ngayon, Sir Bob? Nandiyan ka ba sa sa battalion headquarters? Hello and good morning po sa inyo. I hope to see you soon, Sir Bob. Namimiss ko na rin po kayo. Hello to you, Ate Malu Adi, to Ate Narcisa, and to Ate Candy Rafina. Magandang umaga. Ay hapon pala sa inyo dyan sa Florida. Good morning, Ate Flor, Ate Luzbel, and Ma'am Emma. Mga ka-moments, balikan po natin yung 1 Thessalonians 5:14. Una, admonish the idle. Pangalawa, encourage the faint-hearted. Ito po yung utos sa atin ni Apostle Paul to encourage the faint-hearted. Sino po ba itong mga faint-hearted? Ito po yung mga na-discourage na. Ito po yung takot. Ito po yung nawawalan na ng pag-asa. So if you have someone in your life ngayon na discouraged kasi hindi na alam kung anong gagawin, ang daming ganap sa buhay, alam niyo po, ano ang utos ng Panginoon sa iyo through the Apostle Paul in 1 Thessalonians? You are to encourage the discouraged. Encourage those who are afraid. Encourage yung mga nawawalan po ng pag-asa. May mga panahon na tayo yun. And sometimes we wish, no, na pinagpipray natin minsan, ako I don't know about you, pero ako sometimes na, Lord, kulang po ako sa aruga ngayon kasi Lord, ako lang yung nagmamahal. Walang nagmamahal sa akin. Yung mga ganyan. And sometimes I would wish, no, na merong ipadala si Lord na, Lord, pwede po bang magpadala kayo ng someone who will embrace me? Pakainin ako. Yung pakainin agad.
Kaya siguro ganito laging discouraged. Hindi naman. Pero 'di ba, minsan gusto po natin na merong nag-i-encourage sa atin, merong nag-i-embrace sa atin, merong nangungumusta sa atin, merong nagsasabi ng I love you. Kaya nga si Tita Sofia, lagi niyang sinasabi love you kasi alam niyang kulang tayo sa aruga in that department. 'Di ba? Alam niyo po mga ka-moments, there are times that we want to be encouraged. Pero let's not think about ourselves lamang. Tignan din po natin yung ating mga katropa, yung ating pong mga miyembro sa pamilya, kaopisina, baka sila din po ay nadi-discourage na. And ano ba naman yung minsan, di ba, na, oy, tara, kain tayo, pandesal. Kain again, ano bang pwedeng... Yun kasi yung pinakamadaling magpakita na pagmamahal, di ba? Tayong mga Pilipino, unang bungad, pag nakita ka, oy, kumusta? Kumain ka na ba? Tara, kain tayo, di ba? Laging ganyan. Alam niyo po, maraming mga possible ways na tayo po ay makapag-encourage ng iba. Kung hindi naman natin afford na magpakain, pwede namang upo lang dyan, hawakan ng kamay, di ba? And remind them na hindi po sila nag-iisa. Unlike the idle person kanina na iba-iba na yung ginagawa na kailangan ng correction, ito namang group of people na ito na pinapakita ni Paul sa atin is the discouraged. Yung mga discouraged, ano ang kailangan nila? Hindi po nila kailangan ng correction. Yung mga napapariwara at nalilihis ng landas. Sabi ni Paul, sila kailangan nila ng correction. Pero, yung mga nadi-discourage, wag mo munang i-correct. Kasi ang kailangan nila ngayon is someone who can offer a shoulder to lean on. Someone who can give them comfort. So you see, hindi pala one size fits all. Pag nakita mong nalilihis ng landas, medyo masakit, malakas ang pag-correct. Pero pag nadi-discourage na yan, kahit na mali yung ginawa, na-discourage, ano ang unang first aid natin sa kanila? It is encouragement. Hindi pala agad correction. Hindi pala, ayan kasi, kaya ka nagkaganyan kasi mali-mali yung mga desisyon mo. Hindi pala ganun. Pag discouraged na nga, pag faint-hearted na nga, na wala na pong hope, wala nang pag-asa, ano ang kailangan natin gawin? We need to give them comfort. We need to encourage them. Makita mo yung wisdom ni Apostle Paul? Different groups of people, iba-iba pala ang kailangan nilang ministry. Hindi pala pwedeng one size fits all. Hindi pala dapat na i-correct agad lahat ng tao. Merong mga i-correct, merong pakakainin at i-comfort at i-encourage. So, tingin-tingin ka rin mga kamomin sa iyong mga nakapalibot ngayon. Ang iba, kailangan nila ng warning. Pero ang iba, kailangan nila ng words of hope. Wag na nating sipa-sipain pa. Wounded na nga sinipa-sipa pa natin. And a spiritually mature believer would know the difference. Dapat alam natin na ano ba to? Lumilihis ng landas? Or pagod lang at kailangan ng encouragement? Hindi ka naman iinom ng gamot pang sipon kung masakit yung ulo mo. Although merong mga gamot na parang one size fits all. Pero kung masakit yung ulo mo, hindi ka iinom ng pangpakalma ng tiyan. Diba? So, ano ang ilalapat mong gamot? Depende sa kung ano ang sakit. It would be so cruel to rebuke someone who is crushed in spirit. Can you imagine, discouraged na nga? Hopeless na nga siya. Tapos, ididiin mo pa. O, anong gagawin yan? Di, wala na. He is going to unalive himself. Kasi hindi yan yung kailangan niya. Mamaya ka na mag-correct. Mag-encourage ka muna. Hawakan mo muna yung kamay. Pakainin mo muna. Because even the Bible is so clear. Si Elijah ba yun? Diba? Na parang nagdadrama si uncle. Kasi papatayin na siya. Siya na lang yung prophet na natitira. Tapos, wala nang hope para sa kanya. Ano ang sagot? O, sige, pahinga ka muna. Kain, tulog. Hindi naman siya ni-rebuke. Pinag-food delivery service pa nga. Diba? Na, o, tulog ka muna. O, mag-hotel ka muna doon sa Cave Hotel. Tapos, wag kang mag-alala. May room service. Pagising mo, nandyan na yung bread at tubig. Pwede palang ganun lang. Malay mo ka moments. Merong mga tao sa palibot mo ngayon na parang smile-smile lang, pa-strong-strong lang. Pero yun pala, wasak na wasak na. And Paul is reminding us today that we are to encourage the faint-hearted. Pasalamat po tayo na tayo po yung pwedeng mag-encourage. Ibig sabihin, hindi pa ikaw yung nangangailangan ng tulong.
Pero darating yung panahon na ikaw din ay mangangailangan ng tulong. Kaya nga, it is best for us to build relationships now so that pag kailangan natin ng tulong, alam nating merong tulong na darating. Alam natin na merong mga tao who has our back. Minsan kasi, di ba, magkasama kayo sa opisina, pareho kayong Christians, tapos brothers and sisters ang inyong turingan. Tapos yun pala, pag talikod mo, wala naman palang gagawin na ikatutulong niya sa iyo. Siya pa yung mismo naninira sa iyo. Pero alam niyo po, that's on them. Hayaan mo na sila. Kung ganun sila, edi ganun sila. Ang importante, hindi ka ganun. Ano ba ang kailangan ng isang taong crushed in spirit today? They need the assurance of God's presence, God's promises, and God's faithfulness. But the thing is, they do not see God. They cannot hear God. Hindi nila ma-feel si God. So, sino ang ma-feel nila? Ikaw. Ikaw ang gagamitin ni Lord as an instrument so that they will feel the presence of God. They will be reminded of God's promises and they will be reminded of God's faithfulness as well. So sana tayo po yung nakikinig muna bago magsalita. Kung may problema, tanong mo, ate, anong nangyari? Bakit nagkaganito? Kasi alam mo kung ano yung alam mo, pero hindi mo alam yung kwento niya. So maganda na, ate, ano nangyari? Diba bakit tayo nagkaganito? And then, we pray that God is going to give us an opportunity to encourage them and remind them and point them to Christ. Hindi lamang yung, ay, wag kang mag-alala, think positive, kaya mo yan. Hindi po natin kaya kung tayo lang. And napakababaw po ng think positive. Mas maganda po na nakaangkla tayo sa Panginoon. So what is the order for us today? Admonish the idle and encourage the faint-hearted. Meron pang isa, help the weak. So babalikan natin yung help the weak and be patient with them all sa atin pong pagbabalik. It is now 5:54 once again sa lahat po ng mga taga 27th Infantry Action Battalion. Hello po and good morning sa inyo. Hello and happy listening to Ate Julie Hamanilio and Ate Celsa Kandari, to Kuya Omar, Ate Conch Seheki will be praying for you. Ay, ang hirap talaga ate, no? Pero sige lang, kapit lang tayo Ate Conch kay Lord. Sunod sa ihip ng mundo, walang kahulugan. Napapagod at pag mag-isa'y umiiyak, ang patutunguhan mo'y di mo tiyak. Lumapit kay Jesus, pagkat siya ang daan. Katotohanan at buhay, siya ay panaligan. Ang pagmamahal, nahanap mo ng kay tagal. Sa kanya mo lamang matatagpuan. Tanging si Jesus ang kailangan mo, dahil walang halaga lahat ng bagay sa mundo. Tanging si Jesus nag-alay ng buhay sa'yo at di magbabago. Ang pag-ibig niya sa'yo. Ang buhay sa mundo ay pansamantala, parang damong natutuyo, agad nawawala. Ang kaligtasan mo sa kanya lang makakamtan. Ang pangako niya'y buhay na walang hanggan. Tanging si Jesus
walang halaga. Lahat ng bagay sa mundo, tanging si Jesus nagalay ng buhay sa'yo at di magbabago ang pag-ibig niya sa'yo. Siya'y kumakatok sa iyong pintuan. Sana ang puso mo ay buksan, siya'y pagbuksan. Tanging si Jesus ang kailangan mo dahil walang halaga. Lahat ng bagay sa mundo, tanging si Jesus nagalay ng buhay sa'yo at di magbabago. Ang pag-ibig niya sa'yo. It is now 5:58. I would like to dedicate that song sa iyo na medyo wasak na po yung puso. Marami po tayo ngayon, no, na parang, Lord, mahal ko naman to. Ate Kwanch sa heki, di ba? Pero ang hirap mahalin ng mga taong pinapamahal ni Lord sa atin. But we do not love them because we want to love them. We love them in obedience to the Lord Jesus Christ. Diba? Kaya nga, paano natin mamahalin yung mga kalaban natin? Ako'y kinikilig kasi ang akin pong, well, a lot of you know that I am a reservist ng Philippine Army. So, nandito na po, nagpa-check attendance na ang mga taga 27th Infantry Action Battalion, ang 28th Infantry Camagong Battalion, and ngayon naman si Lieutenant Colonel Frank Boral. Sir, magandang umaga po sa inyo. Kung nasaan ka man po ngayon, sir, please know that I am so proud of you. Hello to you, Ate Marites Angeles. Magandang umaga. Pakihag po ako sa iyong kuya, sa iyong pogi Kuya Jong Angeles. Hello to you, Ate Marisol Maubay, to Pastor Ed and Ate Diday Lawian na laging nakikinig ng DXFE. Hello and good morning po sa inyo. Ate Betchy, kung pwede lang, no? Tara, kain tayo. Minsan kasi, di ba, kailangan natin ng mga ganyan. So, sige ate. Sabi niya pa, kain tayo pag uwi ko, I will remember. You were there for me sa panahon ng need ko ng encouragement. I love you, Ate Betchy. And one day at a time lang talaga, ate, di ba? Pasasaan pa at magiging okay din. Hello and good morning to Ate Jovi Zafra. Sabi niya pa, good morning. Ana pa akong husband, Mamagi. Few minutes ago lang yun. Habang nagluluto, maalala ko nga pala, di ko narinig ba na nakikinig ka kay Mamagi? Sir, magandang umaga po. Praise the Lord. 11 p.m. na kasi, bedtime na. Ngayon, gising pa, so nakinig. Ate Jovi, magandang umaga. And pakisabi po kay Mr. Zafra na mahal ko po siya at siya po ang ginamit ni Lord para ikaw ay ma-remind na makinig again sa DXFE. Hello and good morning to Ate Michelle Creer. Sabi niya, good morning sa inyo, ate. Badly needed to hear this. I love you, Michelle. Mitch is now in the Middle East. Siya ay isang nurse, if I'm not mistaken, dyan sa Middle East. Nakilala ko ang batang ito when I was deployed in Tacloban during Super Typhoon Yolanda. So, naka-tent lang ako nakatira and she would stay with me during the mornings. No? At nako, Mitch, isang mahigpit na yakap sa iyo. Nako, ano ba naman yan? Parang Lord, kukunin niyo na po ba ako? Bakit parang ang dami kong nafe-feel na pagmamahal ngayon? Good morning to you, Ninang Counselor Pilar Braga. One size fits all. I love your message. Thank you so much, Ninang Pilar. Praying for you and praying for Tita Sally as well. Tara na, puntahan na po natin yung third point
ni Apostle Paul sa atin sa 1 Thessalonians 5:14. It says, "Help the weak, be patient with them all." Papapansin natin ha, iba ang ating treatment doon sa mga napapariwara. We are going to admonish them with love. We're going to correct them in love. We're going to encourage the faint-hearted. So ito yung, tara, I miss you, kain tayo. Or ito, kape. Hindi ako maka-stay with you, but ito, kape, para naman sigla ka ngayon. But then the last point ng 1 Thessalonians 5:14 says, "Help the weak, be patient with them all." May kama po ang help the weak, comma, be patient with them all. Unahin po muna natin ang help the weak. The weak, sino po ba ito? Hindi lamang ito yung mga weak physically, but these people are weak spiritually. Sila yung mga immature. Sila yung mga baby pa siguro sa pananampalataya. Sila yung nagsa-struggle with temptation. Alam niyo po, lahat tayo ay meron po tayong tendency to look sa ibang tao. No? Na parang may asawa ka, pero ay hindi ko naman nakukuha kasi yung pagmamahal at aruga na kailangan ko. So maghahanap ako ng iba. Ate Yvonne, si Madam Charlie mukhang lalabas. Kasama ko si Charlie, nasa likod ko siya the whole time, pero ngayon ay bumaba. So mag-iingay na ito ng konti kasi yung kanyang anak ay nag-iingay na rin. So anyway, going back, sino po ba yung mga spiritually immature? Sila yung mga nagsastruggle sa temptation, sila yung mga kulang sa aruga, merong nagbigay ng aruga, so dito na lang ako, pero alam mo naman at meron kang first-hand knowledge na he or she is about to be tempted. So dapat nandoon tayo, we are there walking alongside them, reminding them na kalma lang tayo ha, huwag tayong gagawa ng something na ikasisira ng ating present and future. Kaya nga alam niyo po, sa totoo lang, importante na tayo po ay we start our day with the Word of God because it will remind us to do what is right. Diba, gaya ng sinabi ni Ate Conch sa Heki, ang hirap no na mahalin yung mga taong nakabigay ng sama ng loob sa atin. Pero with people like this, we need to remind each other. Hindi lamang si Ate Conch, ako din at ikaw na nakikinig ngayon. We have to be with each other, especially sa mga panahon na tayo po ay weak. Because aminin man natin, there are times that we are strong and independent women, but there are times that we are weak. There are times na mas gusto na lang nating mag-commit ng kasalanan. Pero alam natin na hindi dapat. Pero wala namang kasing somebody there na tatayo na ako ang iyong konsensya. Nobody there praying for you. Nobody there reminding you na, uy, wag mong gagawin yan. Kasi pag ginawa mo yan, ito yung mga possible consequences. We need somebody to be there beside us. Hindi man siguro literally nakatabi natin, pero there, no, na, oy, kumusta ka? Alam ko you're going through something. Don't do anything, ha, na pag sisisihan mo pagdating ng panahon. There are times that even the strongest are weak. Diba makita natin at marinig natin yung mga heroes of the faith natin, yung mga modern day heroes. Ano nangyari sa kanila? Na-disqualify kasi meron na palang sumakabilang bahay pala si pastor. Diba alam niyo po, walang magaling na tao apart from the Lord Jesus Christ. Kaya nga dapat dumidikit tayo sa Kanya. We do not quench the Holy Spirit sa atin pong mga ginagawang kasalanan. Kasi lahat po tayo weak. Kung ikaw ay nakikinig ngayon at sasabihan mo ako na, ay hindi ate, ikaw lang yan. Naku kapatid, hinay-hinay ka. Kasi the devil is like a roaring lion. Umaaligid-aligid na yan sa'yo. Inaantay na lang kung kailan ka matisod. Kaya nga, na-appreciate ko yung isang ka-moments natin, no? Na sinabi niya, nako, I'm so tempted to si Johannes, no? Johannes Marie, sabi niya na tempted na daw siyang mag-doom scroll. Pero buti na lang naalala niya na kailangan niyang makinig sa moments of grace. Alam niyo po, kailangan natin that we surround ourselves with people who will rebuke us, who will correct us. Kasi pag tayo po ay gumawa ng something na alam natin na ikasisira natin, hindi lamang tayo ang masisira, pati po yung ating mga mahal sa buhay. Kaya nga, we are being reminded by the Apostle Paul through 1 Thessalonians 5:14 to help the weak. Because sometimes tayo din po yung weak. You are there and there is someone in your circle of influence na medyo lumilihis na ng landas or kulang sa aruga or getting weak, about to succumb to temptation.
walang magaling na tao when it comes to temptation. Di ba, temptation in itself is not bad. Kasi even si Jesus tempted, nagiging bad siya kung you're going to act on that temptation. What if walang nakakakita sa akin? Eto, hindi ako happy sa marriage ko. Tapos suddenly, merong lalaki na nagpakita ng interest sa akin, binigay yung mga kailangan ko. 'Di ba yung tipong flowers, chocolates, ito kape, ito ganito, ito ganyan, tapos kumain ka na. Alam mo yun, parang ito yung kailangan ko eh. And then I don't have anyone to warn me na, Magnolia, teka lang. Parang masyado ata tayong kinikilig dyan, girl. O di, kung walang nag-remind sa akin, saan sa tingin ninyo ang punta ko? Lalo na kapag yun talaga yung pangangailangan mo at that time. Kaya nga sa army ko lang din to natutunan, yung body system. You do not go somewhere na ikaw lang mag-isa. You need someone to help you, to support you, to be the other eye sa left and right mo or sa front or sa likod. Because we need each other. And merong nangangailangan sa iyo ngayon ka-moments. The Lord is clearly reminding us that if you are strong, then you help the weak. Because darating ang panahon na ikaw din yung weak at kailangan mo ng mga tao na strong. Paul's command is not to abandon the weak, but to help them. And alam niyo po yung last point na sinabi ni Apostle Paul, be patient with them all. Sino po itong them? The idol who are so frustrating para sa atin. Ito yung mga nakakairitang mga tao sa buhay natin. But what did the Apostle Paul said? Admonish the idol. Ito yung mga nakakainis. Ito yung lumilihis ng landas. Ito yung mga nagbibigay ng problema sa atin. But we are to admonish them, remind them to go back. The second group of people na sinabi ni Paul ay doong mga faint-hearted, yung mga discouraged. Ano daw ang kailangan nating gawin sa mga faint-hearted, sa mga discouraged, sa mga nawawala na po ng pag-asa? We are to encourage them continually. Hindi lamang yung, Magnolia, okay ka na, tara, kain tayo. Tapos pagkatapos, okay, sige, bye-bye. See you 10 years from now. Hindi po ganun. It is a continual encouragement. And the third group of people na pinakita ni Apostle Paul are those who are weak. So ano ang kailangan ng mga weak? It is an ongoing support. Hindi yung tipong, sige, tatayo ako, tabi kita. Tapos after 1 minute, kakapagod, ang init. Bayaan na kita. Problema mo na yan. Diba? Hindi pwede. Dapat nandyan pa rin pala tayo sa kanila. I know that it is a big responsibility. But we are ambassadors of the Lord Jesus Christ. They do not see Him physically, they do not feel Him, they do not hear Him. Pero ikaw at ako, nakikita nila. And we are the representatives of the Lord Jesus Christ. So, ang ending ni Apostle Paul, sa tatlong group of people na ito, ano ang sabi? Be patient with them all. Ito yung parang nagbabattle ako kasi, Lord ha, magiging patient po ba ako? Hanggang kailan? Parang ilang taon na to, Lord, hindi pa rin nagbabago. Lord? Anong petsa na? Anong taon na? Babalik ka na? That is not our problem. That is the Lord's problem. Our problem is how we are going to be patient with them all. Unfair, di ba? Nafe-feel mo bang unfair na parang teka lang, so ako lang yung laging mag-a-adjust? So ako lang lagi ang magbibigay? So ako lang laging magmamahal? Don't I deserve love? Diba mga ganun drama sa buhay? Bakit alam na alam ko? Kasi sometimes ganun din po yung drama ng buhay ko. Pero we need to look beyond ourselves. Because this is not about us. This is about us obeying the Lord. Diba, love your, love your husband. Love your neighbor as yourself. Pero ang new commandment is, love your neighbors as I have loved you. Diba? So parang, Lord, hindi ko po kayang gawin to. Napaka-unfair naman. Ako lang ba lagi, Lord? Ako lang ang mag-admonish? Ako lang mag-i-encourage? Ako lang po yung palaging magsusupport doon sa weak? Napaka-unfair. Pero ka-moments, alam niyo po, tandaan din natin,
the Lord sent people also to admonish us, to support us, to continually encourage us. Hindi ka nag-iisa. Because we are channels of blessing. Being patient with them all is being a blessing to them. Kung tayo po ay pwedeng mag-bless sa kanila, ibig sabihin, tayo rin po ay na-bless. So, sino unang na-bless? Ikaw na magbibigay ng blessing, pinasa mo lang eh. So, imagine that God is the source. Ito yun. As in, the living water that does not run dry. Tapos ito, may konting lake dyan. O, diba? Ganyan yan. Free-flowing, kumbaga. Nauna ka dito kasi dumikit ka talaga doon sa living source. Sino ang unang nababasa? Sino ang unang nadadaanan ng tubig? Hindi ba ikaw? And then, yung sobra mo lang ang napapasa mo doon? Alam ko na tayo pong lahat ay works in progress. Kaya nga nag-struggle ako dito sa 1 Thessalonians 5:14. Kasi doon ako sa be patient with them all nag-struggle particularly. Kasi madali namang mag-correct. 'Di ba? Tapos sabihin ko sarili ko, ayan, kinorek ko na Lord ha, okay na po tayo. Kota na ako, Lord. Madali namang mag-encourage. Pero sa totoo lang, pag nag-i-encourage ka palagi, tao lang, nakakapagod din. Nakakapagod gawin ang tama. Pero ito po yung utos ng Panginoon sa atin. And ang reminder is that we have to obey. We do not only hear and listen, but we obey. I can relate na ang hirap po talagang magmahal, especially kung feeling natin hindi karapat dapat mahalin yung mga walang kwentang tao sa buhay natin. Pero tandaan po natin, tayo din po ay once walang kwenta. And yet the Lord Jesus Christ died for us anyway. So stop kwentahin the things that we're doing for others. Kwentahin na lang natin kung ano yung mga blessings na na-receive natin sa Panginoon because we obeyed. Alam nyo, ang hirap maging patient. I am patient, but my patience has a hangganan. Pero alam nyo po, ang nakakatawa at nakakahiya at the same time is that God deals with us patiently. Grabe. Can you go back sa recent kasalanan mo? Ilang beses mo nang ginawa yan. And yet, His mercies are new every morning. Great is His faithfulness. God is patiently dealing with you. God is ever so patiently dealing with me as well. Nako, alam ko po yung mga kapalpakan ko sa buhay. Alam ko po yung mga nakakahiya kong thoughts, nakakahiya kong mga actions. I know I'm not worthy. And yet God has been dealing so patiently with me. So sino ako para hindi maging patient doon sa mga nakakairitang tao sa buhay ko? Masakit, di ba? Na parang, ano ba naman yan si Magnolia? Nakakairita. Oo, marami talagang mga nakakairita sa pamilya natin, sa mga people around us. Pero alam niyo po, tayo din nakakairita sa kanila. And yet, God is dealing patiently with us. Therefore, we must deal patiently with others. Di ba sabi nga nung prayer na tinuro ni Jesus sa atin, forgive if you want to be forgiven. Ang mga simbahan natin, itong pamilya natin sa Moments of Grace, nako, wala pong ni isa dito ang perfect. Ako na po yung number 1 sa listahan ng mga hindi perfect. Sunod na lang kayo, doon na lang kayo sa likod ko, sa pila, sa mahabang pila. Moments of Grace, our church, it's not a museum ng mga perfect saints. Wala pa po tayo doon. Pagdating sa langit, perfect ka na. Pero nandito ka pa sa mundong ito, so yung mga nakakairitang tao sa palibot mo, hindi sila perfect. Ikaw din, hindi ka rin perfect kasi humihinga ka pa at nandito ka pa sa mundong ito at binabago pa tayo ng Panginoon para tayo ay maging perfect. Kaya nga tayo nagre-read ng Bible every day so that we are going to change because we are still works in progress. Believe me, I am still a work in progress. Ikaw din. Kaya nga nagsastruggle ka na i-apply yung mga words ni God, di ba? So what are we going to carry for today's lesson? Alam niyo po, huwag tayong gi-give up doon sa mga nagsastruggle natin na mga mahal sa buhay. If they're struggling, we will be there. We're going to commit to walk alongside them. Marathon nga ang buhay, di ba? Sabi natin kahapon, hindi siya sprint. Kakapagod man,
Nakakapagod magpatawad, ng magpatawad. Kakapagod na magmahal. Di ba na wala ka naman nakikitang pagbabago. Pero tandaan mo, change is not your responsibility. It is the Holy Spirit's responsibility. So hayaan mo siyang mag-work. Ikaw, taga-love lang, taga-share lang, taga-encourage lang, taga-pray lang. Tapos kahit na, alam mo, ang nice with God, He knows we're not perfect. Alam niya na whenever we talk to Him na, Lord, nagsastruggle talaga akong maging nice kay Magnolia kasi nakakairita talaga siya, Lord. Grabe! Lord, alam niyo ba yung ginawa niya kanina? Yung mga ganyan. Tanggap ni Lord yung mga ganong klaseng conversations. Pero makinig din tayo kay Lord. And klaro-klaro na pong nagsalita si Lord ngayon. We are to walk alongside people for the long haul. So sige lang, this is not about you changing others. This is about you obeying God. So wag tayo magsasawa sa isa't isa, ha? Kahit na tayo ay medyo parang ayoko nang magbigay, ayoko nang magmahal, ayoko nang ang daming mga dramas, mga ayoko na. Pero hindi pala dapat. Let's ask ourselves, am I patient with others the same way God is patient with me? Ang sagot ko, ewan ko sa'yo, pero ang sagot ko, no. I'm not patient with others the same way God is patient with me. And that has to change. Hay nako. So, ka-moments, anong sabi ni Apostle Paul? Admonish the idle because there is someone out there who needs correction. Encourage the faint-hearted because merong iba dyan na pa-strong lang pero kailangan ng comfort. Help the weak because someone needs support. And above all, the main lesson for today is be patient with them all because everyone is a work in progress. So patuloy tayo, ha? Patuloy tayo na magmahal, patuloy tayo na suportahan yung mga tao, patuloy tayo magpatawad as God has been dealing patiently with us. Hello to you, Ate Diane or Dion Licanda. She is here in the area watching. Hello to you, Ate Diane, kung nasaan ka man. God bless you. Hello to you, Ate Lenny Peñafel. God bless you. And sa inyo dyan, ha? Kasi may bagyong paparating. And praying for you and your hubby. At pumanaw ang iyong brother-in-law yesterday. Praying for you, Ate Lenny, and to Ate Luzbel. Sabi niya, bahala na si Lord sa lahat ng problema. Ay nako, ang hirap ng pinapagawa ni Lord, no? Pero sige lang, ganun talagang buhay. Alam niyo po, nakakagaan ng, at least for me, is the thought na, okay Lord, I'm not going to stay here forever anyway. Ako na may uuwi sa iyo, so habang nandito ako sa mundong ito, gagawin ko ang mga pinapagawa ni Lord sa akin. Sabi pa ni Ate Josie, as in, truly mamagi, di na lang araw-araw kasi may Bible study. Nako, it's okay, Ate Jovi. And again, paki-hello ako sa iyong poging asawa. Pakisabi sa kanya na, Kuya, ikaw ang konsensya ni Ate Jovi. Hello to you, Ate Julie Galliano. And Ate Flor Gokong, to Glenn, to Lillian Hori, Hilda Likong, and Ate Shirley. To Eve Creds, God bless you. Ate Eve Creds. Parang, okay. Hello po akala ko kilala kita. But anyway, thank you so much, Ate, for tuning in. And to Ate Annabelle Alapar, magandang umaga po. Mga ka-moments, I am going to try to pray for your prayer requests individually. But, pag hindi po, don't worry because we will pray for you even off-air. Sabi pa ni Sir Jasper, admonish, encourage, and help. Ay, tayo to, di ba, Sir Jasper? Pero, Lord, salamat sa inyo pong pasensya sa amin. Kasi sa totoo lang, naku, pag hindi na naging patient si Lord sa atin, ewan ko na lang kaya.
saan tayo pupulutin. Hello to Ate Luzbel. And sabi pa ni Ate Dinah, what looks broken today will become a testimony tomorrow. Good morning to you, Ate Marisa. And again, to Kuya Omar Dinsay. God bless you po. Ate Lilian Hori, watching from Japan. Ohai gozaimasu, Ate Lilian. Parang dumarami po yung ating mga ka-moments na nasa Japan. Ingat-ingat po kayo, Ate Revi, Princess Lisa, Ate Lillian, Ate Lenny, Ate Conch, sa lahat po ng mga nasa Japan, especially ngayon, may ibang parts dyan sa inyo na masama ang panahon. Ingat po, Kuya Boy at Lorenzana, kung ikaw ay medyo frustrated because it is so difficult to do kung ano yung mga pinapagawa ni Lord, basta laban lang, wag kang susuko. Ate Yet Molano, okay lang kahit na ikaw ay na-late, mag-review ka na lang ate kasi feeling ko maganda ang ate. Feeling ko na-bless kasi ako sa word ni God at ako ay unang na-correct. So, it is now 6:22. Obviously, hindi ko na po kayang ipag-pray ang lahat ng prayer requests ninyo individually, but again, don't worry because we're going to pray for you even off air. Susuko na sana, ayaw ko na sana, subalit naalala kita. Di ko kaya, bigat ng problema, ngunit naalala kita. Di ko na ko sana, natalo na sana, subalit may pangako ka. Lahat ay makakaya, manampalataya, ikaw ang Diyos ng pag-asa. Kaya't papuri ko'y sa'yo, Panginoon, pagkat iminsay di ako hinayaan sa kamay ng kaaway. Hindi ligtas, ako'y mananalig sa'yo kailanman. Di susuko, susuko na sana, ayaw ko na sana, subalit naalala kita. Di ko kaya, bigat ng problema, ngunit naalala kita. Di ko na ko sana, natalo na sana, subalit may pangako ka. Lahat ay makakaya, manampalataya, ikaw ang Diyos ng pag-asa. Dakila ka, Panginoon, papurihan ang iyong pangalan. Ang sandigan, kaming iyong mga anak, kahit kailan ay di susuko, di susuko. Dakila ka, Panginoon, papurihan ang iyong pangalan. Ang sandigan, kaming iyong mga anak, kahit kailan ay di susuko, di susuko. Papurihan ang iyong pangalan. Ang sandigan, kaming iyong mga anak, kahit kailan ay di susuko, di susuko. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful
will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Our Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa inyong mga paalala sa amin sa umagang ito. Lord, we confess. I confess, O Lord. And I think a lot of us can say the same thing as well. Ang hirap po na inyong pinapagawa ngayon because, Father, it is so painful for us na gaya nga na isang ka-moments namin na gusto nang gumive up sa pagiging nanay kasi hindi naman po nire-respeto ng mga anak. Lord, marami po kaming mga ganitong tao sa buhay namin. Marami po, O Lord, na kinokorek naman namin para sila po ay umayos pero kami pa po yung masama. But Lord, honestly, we confess, ang hirap na pong gumive up. Bahala na po sila sa buhay nila. Pero Lord, thank you for reminding us today that as you haven't given up on us, not once, not ever. And here we are, kami po na mga naka-experience ng grace galing sa inyo. Kami pa po yung nahihirapan na mag-extend ng same grace sa iba. Lord, siguro po yung hihilingin na lang namin ngayon is makayanan po namin yung inyo pong pinapagawa sa amin. Sometimes, O Lord, we only look about sa aming mga pain, sa aming mga insultong na-receive namin, sa mga kaopisina namin, sa mga anak namin, sa mga taong nakapalibot sa amin. But Lord, tulungan niyo po kami na magawa po kung anong sinasabi ng word ninyo. That we are here to admonish those na nalilihis ng landas. That we have to help and encourage, O Lord, yun pong mga nawawala na ng pag-asa. And be patient with them. Lord, kaya namin gawin once or twice or 3 times. Pero yung being patient with all of them, O Lord, doon po kami nagsastruggle because kung kami lang, Lord, gusto na po namin silang iwan, total, we deserve better. We think we deserve better. But you have given us the best already. So Lord, sana po ay maging totoo kami na mga Kristiyano. Mga totoo kami, O Lord God, na mga followers ng Panginoong Jesus. So help us, O Lord, deal with the people around us patiently. And pag kami po'y naiirita na at malapit na pong bumigay, balikan po namin ang inyong patience sa amin. Balikan po namin ang inyong pagmamahal sa amin. Ang inyong pag-encourage sa amin. Lord, it is so difficult to do, but by your mercy and grace, we are going to do it. We're going to fight this battle one day at a time, and we're going to get down on our knees for this as well. Lord, sana po mapansin din yung aming mga ginagawang mabuti. Siguro, O Lord, hindi kami yung pwedeng mag-encourage or pwedeng mag-admonish. Siguro, Lord, ngayon kami po yung nangangailangan ng encouragement. Kami po yung nangangailangan ng correction. Kami po yung nangangailangan, O Lord God, ng mga kumusta ka. Lord, I pray na magpadala po kayo ng mga tao na pwede pong lumakad alongside us in this very difficult time ng buhay namin. And may we see your hand working in the lives of each one. Lord, nakita niyo po yung listahan ng aming mga prayer requests. Father, I pray that you are going to meet us at the center of our needs. Marami sa amin, O Lord, ang nangangailangan po ng pera. Lord, salamat po sa mga taong gagamitin ninyo so that our needs will be provided. Marami sa amin, O Lord, ang nangangailangan po ng healing. Itong mga bukol-bukol po sa kakatawan namin, O Lord, yung mga irregularities. Even, O Lord, yung mga cancer cells na dumadami. Nagpapakimo kami, O Lord, nagpapadialysis kami. Lord, kaawaan niyo po kami. But Father, we're going to look beyond our present situation and be excited for what lies ahead. And what lies ahead, O Lord, is our eternal life with you if we have put our faith and our trust in the Lord Jesus Christ. I pray for our relationships, O Lord. Hindi na po kami magkasundo na mag-anak. And sometimes, Father, it is so difficult to talk with each other kasi lahat na lang po nasasabihin namin ay kaduda-duda na. Lord, I pray for restoration sa mga relationships po na nasisira. And Father, may peace start with us. I also pray, O Lord God, for your provision, especially sa mga bayarin sa bahay, sa ospital, sa pagpapadialysis, sa chemo, sa tuition fee ng mga bata. Lord, I pray for our children. Marami po sa kanila, O Lord, are in a relationship with someone that is not the person that you want them to have a relationship with.
Alam niyo naman po yung prayer namin, O Lord, every day. I pray na magkahiwalay po yung mga anak namin who are in a relationship with somebody na ilalayo po sila sa Panginoon. And Lord, when our kids are hurting, when their hearts are broken, I pray that we will be there to help them and support them. Lord, yung mga anak po namin na super active before, but because of sin, because of wrong choices, ay nawala na po sa inyo. Lord, ibalik niyo po sila. They may not be able to serve in the front lines anymore, but Lord, ibalik niyo po sila sa relationship nila with you. I pray, O Lord, for those who are physically in need of healing. Father, you are the greatest physician. And sometimes, O Lord, we are so discouraged because we have been sick for a long time. And parang wala namang nangyayari sa mga pagpunta-punta namin sa doktor. Lord, bigyan niyo po ng kalakasan yung mga nanghihina na. Yung mga senior citizens namin, O Lord, na inaatake na po ng kanilang mga sakit, dala ng katandaan, dala po ng mga abuso namin sa katawan. Lord, a lot of them are in pain. And Father, nahihirapan na po silang i-deal ang pain na ito because they are old already. I pray, O Lord, na maibsan man lang po yung kanilang pain na pinagdadaanan. I pray for your will to be done sa buhay po ng bawat isa. Lord, yung mga kalalakihan namin, I pray that they will really be the leaders, providers, and protectors of the home. They are the priests of the home as well. Pero marami po sa aming mga kalalakihan, O Lord, ang hindi na po nakikita na nagsiserve sa inyo. Lord, na sabi na po namin lahat ng aming dapat sabihin sa kanila. Kayo na po ang bahala, O Lord, na mangungusap po sa kanila. Lord, I pray for the wives. Minsan, O Lord, masyado na po kaming strong, masyado na po kaming mayaman at mayabang. Lord, turuan niyo po kami to humble ourselves down before you. Lord, I pray for the Philippines. Kaawaan niyo pong aming bansa. But as you have said in your word yesterday, you're allowing this to happen, O Lord, para kami po ay madisiplina. So Lord, kayo na po ang bahala. I pray for the Filipinos, O Lord, yung mga nakatira po sa Northern Philippines, yung mga nakatira sa Japan. Lord, kasalukuyan po silang binabayo ng bad weather. O Lord, I pray that you're going to keep them safe. Lord, pinaghirapan po namin yung mga bagay na nakikita po namin sa aming mga bahay. But Lord, itong mga bagay na ito ay bagay lamang, temporaryo lamang. Father, wag po sana kaming masyadong dumidikit sa mga temporary things. Unahin po namin kayo sa lahat ng panahon. Once again, O Lord, bless our businesses. And Lord, pag kami po ay na-bless ninyo, may you remind us to bless others as well. Lord, I pray sa bawat isang nakikinig ngayon. Alam niyo po ang pinagdadaanan ng bawat isa. Thank you, O Lord, for giving us the strength and the courage to face the challenges of today. Remind us, O Lord, that you are the promise keeper. You promised na hindi niyo po kami pababayaan. Lord, may we hold on to that promise. For our OFWs, O Lord, kaawaan niyo po sila, mga senior citizens, mga teachers, mga social workers. Lord, lahat po ng mga nakikinig sa radyo at sa internet. Thank you in advance for how you're going to answer our prayers. May we accept it gladly, knowing that this is your will. It may be favorable para sa amin. It may be a no. Whatever your answer may be, may we bow down in all humility and accept your will. In Jesus' name we pray. Amen. Nako mga ka-moments, it is now 6:35. Again, don't worry because we'll be praying for you even off air. To Tita Hakuna, ang akin pong Facebook ay ang pangalan po na nandyan, Magnolia Fernandez Irasuegi. I love you all, mga mommies and daddies ko dyan, mga titas and titos, mga ates and kuyas, lahat kayo. God bless you. I love you. See you again tomorrow, God willing. Bye!